Hello mga mi! Bumili nga pala kami nitong adjustable stand, hose and frame para sa bagong washing machine na binili ni Josawa dahil nasira na nga yung lumang washing machine na ginagamit namin. So ito na nga mga mi, yesterday pag uwi ni Habi galing work ay inaya niya ako sa labas dahil may pa-surprise nga daw siya sa akin para daw hindi na daw ako mahirapan. So ayun nga, paglabas namin ay tanan! Ito ang bumungad sa akin, bagong washing machine! At syempre, happy na naman ang ina nyo dahil almost 2 weeks na akong di nakakapaglaba dahil nga nasira ang washing machine. So, tambak na ang mga labahin namin. Tapos, ang ina-expect ko pa na washing machine ay yung ordinary na washing machine lang. Pero look naman, di ba? Ang syala, ang ganda. Literal na hindi na talaga kami mahihirapan maglaba. Dahil ang washing machine na ito, mga mi ay automatic na daw, sabi ni Josawa ko. So, ayan nga, at tinuturo na niya sa akin kung paano siya gamitin. Medyo marami lang siyang pinipindot kasi kailangan mo siyang iset kung ilang minuto ang wash. Tapos, sa rinse naman, mamimili ka kung isa, dalawa o tatlong banlaw. Sa dryer naman, magsiset ka din kung ilang minuto. Tapos, isiset mo na din kung gaano karaming tubig ang ilalagay mo. At may settings pa nga kung ano ang klaseng fabric ang lalabahan mo. Kaya sa una talaga, akala ko ay mahirap siya gamitin. Pero kapag naiset mo na ang lahat, ay bahala na si washing machine na ito maglaba, magbanlaw at magpatuyo. Ang syala, di ba? Literal na hindi na talaga kami mahihirapan maglaba. So, dito nga, pinaset up ko na rin kay Habi yung drain at hose para matesting na namin siya. But since maiksi yung hose, ay kinakailangan namin iusog muna yung washing malapit sa gripo. After nga niya mag-set up, ay nag-order na siya agad ng hose at drain. Ako naman ay nag-try na ako maglaba at tinulungan din ako ng maliit na maglagay ng mga labahin. Sobrang enjoy din siya kapag tinutulungan niya ako sa mga gawaing bahay. Diba? Ang bait. Tapos namin mailagay ang mga puti, lalagyan na rin pala siya ng detergent, bleach, at fabric conditioner. After niya, naisiset na natin siya. Si Bunso nga ang pinagdutdut ko. Pinagpindot-pindot ko. Tapos niyan, pinasok ko na siya sa loob dahil kinakagat siya ng mga lamok. Parehas talaga kami niyang kagatin ng lamok. Yung dugo namin ay gusto-gusto ng mga lamok. Tamis at tamis yung mga lamok sa dugo namin. Kaya pag minsan, pag pumapasok siya, ang dami na niyang kagat. Kawawa naman at baka madengge, kaya pinapasok ko na. Sa mga oras na yan, ay binabantayan ko nga yung labahin kasi gusto ko makita kung paano niya pinaprocess yung labahin. At sakto naman, lumabas din yung biyanan ko at tinuruan ko na rin siya kung paano gamitin. Okay. Normal lang siya sa number 1. Tapos, pag maglalagay ka na ng water, ito yung water level niya. Ito yung pinakamataas yun. Tapos, pag process naman, Ano yung process? ito siya. Yung wash siya, yung nagwa-washing. Tapos, rinse banlaw. Tapos, ito yung screen try. Tapos, start mo. Gawa, try natin yung wash. Try natin yung wash. 15 minutes yung sa wash. Tapos, start yung wash. Ayan nga, ba nag-aantay tayo matapos ang washing ay magme-merienda muna tayo. Grabe ang spaghetti ng Jollibee ngayon, maapaw sa sauce. Kaya ang mga bata ay favorite talaga yung spaghetti ng Jollibee dahil hindi tinitipid sa sauce. Tapos yung mga huling order pa namin, ang dami niyang hotdog kaya ang sarap talaga. Sa Jollibee, bida ang saya talaga. O Jollibee, baka naman. Medyo matagal ka rin pala mag-aantay kasi halos isang oras din pala natatapos yung isang set. Kaya ayan, basa-basa muna tayo ng manual ng ating washing machine. At habang nakasalang ang labahin, ay ang dami mong magagawa sa mga oras na yan. Pwede ka pa gumawa ng mga ibang gawaing bahay habang nakasalang yung mga damit. Or pwede ka rin makipag-bonding sa mga bata. Kaya sulit din talagang ibabayad mo sa ganitong klaseng washing machine, no? Hindi siya time consuming. Kinabukasan ay dumating na nga itong in-order ng Josawa ko na patungan, drain at hose. Ayan nga, tina-assemble na ni asawa yung stand. Adjustable na pala siya mga mi, pwede rin siya magamit sa ref, sa floor stand na aircon. So kami, syempre sa washing machine namin siya ilalagay. Meron siyang included na screwdriver, tape measure, panukat, at manual instruction. So ayan, at pinubuo na nga namin ang pinaka-base niya. After mabuo ni Josawa yung pinakapatungan, ay sunod naman ng mga gulong at paa. So parang hindi na kami mahirapan ay hinanap niya yung aming rechargeable na barena. Habang hinahanap niya nga ay pinakailaman ko na nga siya. Ginamit ko yung free na screwdriver. At syempre hindi pwedeng hindi makigulo ang bulinggit na to. Hindi talaga napapakali ang batang ito kapag hindi niya ako natutulungan. Turning. That is Okay, turning next. here. Wala na ito. Okay. So, andito na si Daddy. Kaya naman pala natagalan siya, ay kinuha niya pa pala yung sukat ng washing machine. Tapos niyan, ay sinukat na rin namin yung stand niya. Tapos niyan, ayan, at isa-isa namin kinabit yung mga gulong at paa. Meron siyang 4 na gulong at 8 adjustable na stopper, yung pinakapaan niya. Ayan, at binarena na nga niya isa-isa. Hindi na niya ginamit yung screwdriver para mabilis. After niya maikabit lahat ng mga paa at gulong, ayan nga, at ginawa ng kotse-kutsiha ng batang makulit. Ayan pala yung purpose na. Bye. Ma, naka-stopper. Taas mo yung stopper niya. Para gumulong ng ano. Hindi, nano po kasi binaba mo yung mga stopper. Taas mo yan. Ano mo, para madali gumulong. O, diba? Hawa ko. Yeah. Ano ba yan?
Hala, kita nyo naman mga mi, napakatibay niyan. Kapag gusto nyo ilipat-lipat sa ibang pwesto, pwede nyo magamit yung mga gulong para hindi nyo na siya bubuhatin. Igugulong nyo na lang siya. Pero kung gusto nyo na nakasteady lang siya sa walong paa niya, ay pwede nyo gawing stopper. Kasi nga nag-a-adjust siya kapag gusto nyo gamitin yung gulong, iikot nyo ng pataas yung mga paa. Tapos kapag naman gusto nyo na nakasteady lang siya, iikot nyo lang na pababa yung mga paa. Katulad yung ginagawa ng Diyosawa kong pagpapaikot sa akin. Hello! May free na din pala na sticker foam pang stopper naman sa ibabaw para hindi siya gumagalaw-galaw or uuga-uga. Tara, samahan niyo naman kami at lalagyan na natin ng stand ang ating bagong washing machine. I'm so excited! Ayan nga, at binubuhat na ni Josawa. Kung napapansin nyo, yung mga sinampay na yan pala yung mga labahan ko yesterday na unang nakatry sa aming bagong washing machine. Ayan nga, at pinapantay namin pero mali pala yung sukat namin kasi masyadong maliit. Kaya ayan, at binababa ulit namin yung washing. Buti na lang at adjustable yung stand na in-order ni Josawa. Kaya ayan, at pinalakihan na lang namin. As you can see, mga mi, meron kami pinipindot sa magkabilang gilid na parang button. Yun pala yung pinakalock niya. Kapag nakuha niyo na yung tamang sukat, pwede niyo siyang ilock para hindi na siya gagalaw-galaw. Diba? Very nice. So, after nga namin makuha yung tamang sukat, ayan, at binuhat na ulit namin at pinatong sa stand niya. Tapos niyan, ay pinalitan na rin namin yung drain hose dahil nga maiksi, lalo na yung hose niya dahil hindi umaabot sa gripo. Sa ganitong washing machine pala mga mi, kailangan ay may gripo kayo. At dapat nakakonect na talaga ang gripo sa hose kasi pag hindi gagana yung washing machine dahil nga automatic na siya. At kapag na-set na at ng water ay automatic dapat nagde-dispense ang water dahil pag hindi niya na-detect ang water ay hindi gagana ang washing machine. So, ayun na nga mga mi, naikabitan namin siya at ready to use na. So, bukas ay makakapaglaban na ako ng 3 sakong labahin namin. So, hanggang dito na lang. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan namin na-order yung stand, yung drain at yung hose. Meron din pala ako nakita na katulad ng ganitong washing machine. Ilalagay ko din sa comment section ng link. Salamat sa panonood. Isang montage para sa aming bagong washing machine.